Ibig sabihin lang niya, madami pa ring pangit na hanggang ngayon supot pa rin ng mindset. Yung loyalty pa nila, hindi pa sa sarili. Yo, yo, yo! Welcome sa comment section ng number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo, Anti-Support Podcast. Ngayon, ang comment section na babasahin ko ay yung sa video na supot pala kaya ganun. Supot pala kaya ganun. Anong nangyari dito sa video na to? Ito yung nangyari kay Akash saka sa asawa niya. Married ata sila noon na. Si Akash, siya, talagang vocal and expressive siya na nababadoyan siya sa mga lalaking feeling red pill daw, feeling alpha male. Tapos yun, paglipas ng panahon, only to find out na yung asawa niya nagkakalat sa mga podcast. Talagang sagad na pagkakalat na sinasabi niya publicly sa ibang tao na gusto niyang magpagalaw sa iba't ibang lalaki ng sabay-sabay, mga ganon. Anong klaseng wala sa ayos, di ba? Bakit kaya ganun, no? Yung sakit itong taong to. Di ba? Ang lakas ng loob niya. Na paano ba? Na tanggalan ng credibility yung buhay at paniniwala ng ibang lalaki na palpak naman pala yun nangyayari sa relationship niya. Kasagad-sagaran nakapalpakan yung ganun, di ba? Walang kahit sinong lalaki ang gustong makasal sa babae na magiging vocal sa publiko, mga public figure sila, tapos mga public entities yung yung pinagbitawan ng statement nitong asawa niya na meron siyang pagtingin sa ibang lalaki. Talagang bastusan. Kahit pa rage bait yun, hindi ko pa rin mapapatawad yun. Isipin mo asawa mo magsasalita ng ganun sa harap mo, maglalandi sa ibang lalaki, kasama rin yung asawa nung lalaki. May kipagbiroan ng mga biro na hindi sinasabi sa publiko, biro na hindi sinasabi sa harapan ng asawa, hindi sinasabi sa harapan ng ibang tao. Hindi niya nga dapat ginagawa yun kasi talaga hindi ka tanggap yun kahit for the sake of rage baiting, clickbait, wala. Hindi yan yun. Hindi ka tanggap yun. So, in short, supot na supot yun si Akash. Pero, sobrang convinced siya sa paniniwala niya. Ayun. Wala siyang pakialam sa realidad ng ibang lalaki. Para sa kanya, nasa tama siya, maganda na kalagayan niya. Siguro, kaya siya ganun. Mali. Ewan ko ba, actually yung story na yun, yung pangyayari na yun, napaka-abnormal Parang hindi nga ako makapaniwala na totoo yun. Kasi ang abnormal nung kwento, di ba? Bakit siya gaganunin nung asawa niya? Bakit nangyari yun? Hindi ko. Ang hirap maintindihan kung paano naging ganun. Paano nangyari yun. Okay. Comment na. Basahin ko na tong comment. Pagpatuloy nyo lang to mga bro. Madami pa rin kaming sumusubaybay. Every damn day. Daily dosage of anti-support pill. Sabi ni Jao Bile 79. Yan. Sige. Tuloy lang natin. Tuloy. Hanggat hindi tayo pare-parehas na nananalo, huwag tayong titigil.
Malalim din naman si 8 Asset. Gawin nyo na lang 4 o kaya 5. Isama nyo yung isang tropa ni Sadaw. Sabi ni Muddy Place. Yung isang tropa ni Sadaw si Echo. 5, no? Ayos din yun. Talagang siksikan ng ano yun. Opinion, di ba? Talagang ano talaga yun. Siksik. Shoutout Jimmy Kapuyan, PX8BH. Saktong 3, let's go gang, sabi ni Shikamaru 22. 3 PM gang, let's go, sabi ni The Arky Gamer 9275. The best kayo, lahat kayo, sabi ni Rad30-P. 42-year-old parent here, sabi ni Sida Gavera 6481. Oh, 'di ba? 42-year-old na ano, proud na sumusubaybay. Solid. So sana dumami pa yung ano, mga 42-year-old parents na i-impact namin yung buhay. Makakaambag kami sa buhay. Let's G, sabi ni Overdrink. Gina, alas 3 na, sabi ni Jeff Laksamana, B2D. Si Zach, si Makina, gitarista ng Imago at DJ sa NU107 dati, sabi ni Jeff Almighty 4733. Okay. DJ pala siya dati. Si Makina ay isa ding gitarista ng Imago, sabi ni 16-bit Ray. Okay na to si 8 Asset, guess na lang kulang, sabi ni Dent M1P. Tapos may nag-reply sa kanya. Guess dapat si tapos reveal, ba't lumabas sa SSC? Sabi ni Michael Amon Cruz. Shoutout kay Juan Antonio Medel, 3308. Diyan mo mauunawaan ang red pill pag nasaktan ka na. Day 1506. Ayun, ito naalala ko na. Merong isang ano eh. So, yun na nga, nagkakaroon na ng bad reputation yung ano, red pill. Alpha male, yan. Nagkakaroon na ng bad reputation. Kasi mali yung pagkakaintindi ng tao. Pero pang isa nagsabi, red pill is dead daw. Ako actually, hindi naman na mahalaga sa akin kung red pill is dead, alpha male is dead. Kung ang tinutukoy lang nila ay yung words, yung label, hindi na mahalaga. Kasi halimbawa sa akin, ginagamit ko yung idea ng red pill. In-express ko yung thoughts na ginagamit yung paradigm ng red pill. Kasi ang mensahe nga ng red pill, merong reality, merong katotohanan na nag-e-exist. Kaso, humuwi tayo sa mundo kung saan karamihan ng nangyayari ay kasinungalingan. Hindi ka pwedeng basta maging dependent at maniwala na lang sa sasabihin ng ibang tao. Kasi ang laging nagiging trick doon, hindi mo nakukuha yung information agad sa isang pasada lang. Isang pasada lang. So, maraming pagkakataon na lagi kang mahuhulog sa tukso ng pagkakamali. Lagi kang mahuhulog sa tukso ng kahinaan. Kaya ang nagiging tulong ng red pill pagdating sa mga ganun, kumbaga,
meron ng checklist ang red pill. Mga maliwanag na checklist ng red pill. Intindihin mo yung female nature, male and female nature, katotohanan sa finance. May katotohanan yung finance, yung katotohanan ng government, di ba? Yan kasi yung mga halimbawa na nakasanayan natin na maging dependent tayo sa mga bagay na yan. So, ang tinuro sa atin ng nangyayari sa mundo, ang lesson na makukuha natin all throughout history. Kapag naging dependent ka sa isang bagay, sa isang paniniwala, hindi mo pinairal yung pagko-question, yung pagiging rational mo. Diyan ka nagiging vulnerable. Nagagamit yan ng hindi pabor sa'yo. Nagagamit yan against sa'yo. Nagagamit yan para pagsamantalahan ka kapag sobrang dependent mo. Yun ang mensahe na gustong ibigay ng red pill. Huwag maging dependent, pagganahin mo yung utak mo. Pagganahin mo yung rational mo. Ngayon, ang mga reason kung bakit yung pagiging rational natin ay hindi gumagana, yun ay kapag yung mga painful experience tinatakbuhan natin, ayaw nating harapin, ayaw nating mag-immerse doon, ayaw nating isipan ng solusyon, gusto natin mag-shortcut lang para makaalis na tayo dun sa pain. Isang ulit, red pill ulit, konsepto naman ko ulit sa red pill. Yung hindi lahat ng bagay na painful dito sa mundo ay masama sa'yo. Merong mga painful na bagay dito sa mundo, kapag ginawa mo ng paulit-ulit, eventually hindi na siya nagiging painful sa'yo. Tapos yung strength na natutunan mo sa pagharap dun sa pain na yon, hindi mo napapansin, nagagamit at naa-apply mo na sa maraming bagay at aspeto ng buhay mo. Ano ba yung mga halimbawa ng painful na yun? Halimbawa sa pag-workout. Merong pain sa pagbubuhat na mabigat. Merong pain sa pag-sprint, sa sprinting, sa pagtatakbo. Merong pain yung hingal, di ba? Pero the more na inuulit mo, the more na lumalakas ka, the more na dumadali, natatanggal, nababawasan yung pain, nagiging madali, nagiging mas healthy ka. Yung pain in a different way. Kapag natutukso ka sa babae, di ba? Kapag meron ng signs na inuutukan yung babae na yan, pagsasamantalahan kanya ng babae na yan. Pero dahil ang nasa utak mo, gusto ko siya maranasan sexually, di ba? Or nagpapaano ka doon, nahulog ka doon sa damdamin mo, sa emotions mo, di ba? Ibang form ng pain yung tumanggi ka, talikuran mo yun, at pumunta sa i-divert yung attention mo at maghanap ng ibang mas makabuluhang bagay na gagawin, di ba? Yun yung mga konsepto na wino-workout sa red pill. Wino-workout na pwede mong piliin yung mas mahirap for a better tomorrow. Hindi yung ayaw mo nang humarap sa paghihirap, ayaw mo nang humarap sa pain kasi naniniwala ka na ang buhay mo dapat ay tungkol lang sa masarap na nararamdaman mo, sa masarap na pakiramdam mo. Hindi. Naging cliche na nga, di ba, na kung sino ba itong mga taong humaharap sa mga pagsubok, sila pa nag-end up na successful. Yun ang idea sa red pill. Ngayon, kung gusto sabihin ng mga tao na red pill is dead,
red pill influencers, pangit pakinggan yung mga yan, di okay. Okay. Pero, wag natin ititigil yung katotohanan na palalakasin natin yung mga sarili natin sa paggawa ng mga bagay na mahirap pero productive. Wag natin lolokohin yung sarili natin na naghahabol tayo, naka-mindset tayo at naghahabol tayo sa mga bagay lang na masasarap sa pakiramdam. Hindi na para magtalo-talo sa red pill na yan. Mas importante yung gagawin. Importante yung application mo sa buhay mo. Paano mai-impact yung buhay mo. Paano mo dadalhin sa tama yung buhay mo. Mas importante yun. Diyan mo mauunawaan ang red pill pag nasaktan ka na. Sabi ni Day 1506. May timestamp si Engineer Guil. So ito yung sabi ni Engineer Guil. Naka-timestamp dun sa 19 minutes. Sinabi ko kasi dun yung napagod ako sa EA. Kakajugjugan ng jugjugan. Napagod ako. Sabi niya, totoo to. Araw-araw ba naman, kakapagod talaga at nakakawalang gana din. Kasi di mo magagawa yung mga dapat mong gawin. Sabi ni Engineer Guil ba yun? Engineer Guile. Hindi rin talaga yun. Hindi talaga productive yung iyot ka ng iyot. Hindi maganda. Even the fools grow old, sabi ni Johnny Livable X6I. Shoutout sa'yo, Chief Jam. Very informative mga ropa. Totoo yan. Kaya magtataka ka kung ayaw na pabembang ng jowa mo sa'yo. Sure na sure yan, may iba na nagbibigay sa kanya nun. At wala na ang attraction niya sa'yo. Kaya wala na attraction niya sa'yo pagdating sa ganun. Unang-una kung mahal ka talaga ng babae at ikaw ang tinitingala ng babae mo. Price sa kanya yan. Dahil that is show of love. Kaya nga love making yan. For me, not only sex. Love making is a form of love and show to each other na gaano nyo kamahal isa't isa. Doon kayo nagsasalo ng kaluluwa at puso nyo. Kaya be wise at matuto sa woman nature. Totoo ang mga sinasabi nila, huwag ilagay sitwasyon nyo na maging option. Yan, sabi ni Sadik Music 3552. Yun. Ang sinasabi niya dito yung yung kapag dinet-deprive ka na ng sex ng partner mo, that's bad. Kasi talagang may may bad meaning yun, di ba? Ba't kayo nagpakasal in the first place? Ba't kayo nagpa-relasyon in the first place na nature naman talaga ng lalaki yun eh. Nature ng lalaki na maghahanap siya ng sex. So, kung pag-aawayan nyo pa yun ng partner nyo, may mali talaga dun. Tama siya dun. Huwag nyong ilalagay yung sarili nyo sa ganong posisyon. Invite nyo sana si FLM next episode o kaya si MG Casper of Food Genius. Shoutout kay FLM, sabi ni Boss Master 5587. FLM, pwede. FLM, pwede ka ba mag-guest sa amin? Might be a good idea to try inviting Suplado Moto to join the podcast. Magaling mag-articulate ng thoughts and knows the game. He will fit so well with this group, sabi ni Touch More Grass. Tapos naka-blurred siya buong 2 hours. I think I saw na may episode na hindi blurred. Up to you guys kung ano agreement nyo. Just suggestion. Love the podcast. Si Joms Jonas na lang para hindi blurred, sabi ni Joe Billy. Pwede. Tas nakasampa siya sa motor sa loob ng bahay ni sa daw. Sabi ni Cyprus. Rouge 7264.
Sali nyo si Joms Jonas sa podcast nyo, sabi ni Saitama Sensei 2347. Bagay siya dito, same vibes sila ng mga to. Tropahan vibes lang, sabi ni Gaba Vonovich. Shoutout sa'yo, Life of Abundance 214. Shoutout kay Black Stewie Griffin. Shoutout kay Rain Zacinas 693. Keanu Reeves 1030, shoutout. King Reb. Sabi ni King Reb, punya mas dami ads ha. Mag YouTube Premium ka para walang ads. Shoutout King Reb. Shoutout Yoy D Gameplays. Shoutout Crito Santos 4670. Shoutout sa'yo Michael De Vera 6546. Shoutout sa'yo Joseph Emmanuel Depla Tanggianga. Ang baba na ng views, wala kasi si boss to. May nag-reply. Ibig sabihin lang niya, madami pa ring pangit na hanggang ngayon support pa rin ng mindset. Yung loyalty pa nila, hindi pa sa sarili. Nasa kung sinong tinitingala nilang master o boss na parang wala silang sariling isip. Imagine choosing to worship someone instead of actually improving themselves. Sabi ni Kevin A. May mga nag-agree. Yung dalawang nag-agree sa sinabi niya. Grabe kakainitan yung comment section eh. Ito nakakatuwa sa comment section ng anti-support eh. Nagkakainitan yung mga tao. So, lesson na na align dito sa podcast na to. Meron talagang mali sa mga babae na sinasamantala yung vulnerability ng lalaki. Hindi dapat ganoon. Dapat diretso sa intensyon. Ayun, diretso sa intensyon. Kung mahal mo, babae ka, kung mahal mo yung lalaki. Lagi rin sinasabi sa simbahan mag-submit ka dun sa lalaki. O siguro kung girlfriend ka pa lang, o siguro hindi ka magsasubmit. Pero wag mong wag mong paikot-ikutin yung lalaki. Wag. Mga lalaki naman, wag nyo rin kasing kaya wag na support. Yun nga eh. Pag nag-uusap kami nito minsan, pag nag-uusap kami nito Joshua Point, minsan ang conclusion talaga, wag maghabol ng babae. Wag maghabol. Pag napansin yung mga pangit na ugali sa kanila, call out. Tignan ko magbabago, ayusin sa pinakamadaling panahon. Pag walang signs ng pagkaayos, walang signs na pagbabago, wala na, mag-goodbye ka na sa babae na yan. Kasi hindi maganda. Wala namang kayo pupuntahan na maganda eh. Tsaka nandun nga tayo sa kung ang mga lalaki ay hindi na magiging support at hindi na maghahabol sa babae, kahit sino pang gandang yan, basta tumigil ang lalaki sa pagkonsente ng mga pagkatulonggis ng mga babae, mararamdaman nila yun at malalaman nila na kailangan nilang kumilos ng ayos. Yun. Kasi ang nangyayari ngayon, kaya ganyan karamihan sa kanila. Kasi maraming mga lalaki na okay lang sa kanila eh.
okay lang sa kanila na tulonggis yung babae basta bibigyan sila ng sex, eh. Hindi, hindi. Makakahanap tayo ng babae na hindi hindi sasamantalahin yung vulnerabilities natin bilang lalaki. So, 'wag mapagpilitan yung sarili sa mga gano'ng klase ng babae. 'Pag sablay yung babae, goodbye, gano'n lang 'yun, gano'n lang 'yun. So, comment lang kayo ng comment, babasahin ko lang ng babasahin 'yan. See you next time.